Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nay, gusto ko sanang sumama kina Ate Alexa sa bayan para makita at mapakinggan ang paborito naming banda. Ano? Ang sabi ko po kung papayagan niyo po akong sumamang manood ng banda sa bayan. May sigla ang boses ng dalagita nang magtanong sa kanyang ina. Makikita sa mukha niya ang kasabikan habang naghihintay ng sagot mula kay Aling Marta. Kanina pa lang ay nakahanda na ang lahat. Ang damit at sapatos na isusuot niya ay maingat niyang inihanda sa ibabaw ng kanyang kama. Buong kumpiyansa siyang papayagan ng ina. Nakahanda na rin siyang lambingin ito kung sakaling hindi siya nito payagan. Naghintay siya ng sagot ng ina pero hindi ito umimik. Ni hindi siya tinignan. Ipinagpatuloy nito ang pagkakayod ng kamoting kahoy. Parang baliwala ang tanong ng anak. Naghintay pa rin si Alena na nakatingin sa likuran ng ina. Umaasang sasagot din ito sa kanya ng oo. Pero makaraan ng ilang sandali, nanatili itong tahimik. Inay, ano na? Papayagan mo ba ako o hindi? Ang tagal niyo naman pong sumagot eh. Hindi pwede, Alena. Napatigil si Alena nang marinig ang sagot ng ina. Biglang nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Naramdaman din niyang tila nang hina siya, nalungkot at nang hinayang. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Bakit hindi pwede, Nay? Kasama ko naman sina Ate Alexa at ang iba pa naming mga pinsan. Basta hindi pwede. Huwag kang makulit. Sige na, Inay. Gusto ko talagang sumama sa kanila eh. Ngayon lang napunta sa lugar natin ang banda na yun. Kaya kailangan makapunta ako. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Mabuti pa'y tulungan mo ako magkayod nitong kamoting kahoy. Pero Inay, gusto kong sumama sa bayan. Pumayag na kayo. Bawal ang menor de edad sa kasiyahan na yun. Huwag mo ikumpara ang sarili mo kay Alexa. 18 na yung pinsan mong yun. Samantalang ikaw 16 pa lamang. Pwede namang sabing 18 na rin ako, Inay eh. Sino bang maniniwala na 16 pa lang ako? Matangkad naman ako at mukhang matured na. Malaking bulas kaya ako. Alam mo na ang rason kung bakit hindi kita papayagang pumunta ron. Tsaka ayokong masanay ka sa ganyang mga kasiyahan. Dahil oras na payagan ka ng isang beses, hindi ka na magpapapigil sa pangalawa o pangatlong beses. Kaya huwag ka nang makulit. Kung aktibidad pa siguro sa simbahan niyang pupuntahan niyo, abay hindi kita pipigilan. Susuportahan pa kita. Pero kung makamundong galawan lang naman, yun ay hindi ako papayag. Nanay naman eh. Ngayon lang naman ito eh. Isang beses lang mangyari. Hindi nga pwede. Paano kung may masamang mangyari sa'yo doon? Gabi gaganapin ang kasiyahan. Paano kung may mga lasing at higitin ka papunta sa dilim? Maririnig ba ng mga taong paghingi mo ng saklolo? Paano kung may mga taong baliw at mapagtripan ng gabing yun at biglang mambato ng granada o kaya mamaril? Sa tingin mo ligtas ka? Hindi, di ba? Kaya huwag kang makulit dahil kaligtasan mo lang ang iniisip ko, Alena. Ayan ka na naman, Inay. Pinapangunahan mo ang mangyayari. Puro paano na lang yung iniisip nyo. Hindi ka naman Diyos para sabihin yan ah. Mas maigi ng advance mag-isip kesa magsisi sa bandang huli. Hindi mo naman ikamamatay ang hindi pagpunta ron kaya manahimik ka dyan. Itong sinasabi ko sa'yo para ito sa kabutihan mo at sa kapakanan mo. Para ka namang hindi dumaan sa pagiging teenager, Inay. Oo, dumaan ako sa pagiging teenager. Pero kahit kailan hindi ako nagpupunta sa mga ganyang mga party-party na yan. Sa simbahan aktibo ko, pero sa mga ganyan hindi. Malapit ang disgrasya sa mga ganyan. Yun naman pala eh. Kaya ayaw mo akong payagan sa mga ganito kasi hindi mo naranasan. Nandadamay ka pa. Gusto mo parang maging ako ikaw. Ang boring, Nay. Hindi ako ganyan. Manahimik ka nga dyan. Abay bakit ganyan mo ako sagot-sagutin ha? Wala ka ng galang ha? Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang nanay mo at nandito ka pa rin sa poder ko. Igalang mo ako bilang iyong ina. Igalang kita? Bakit ako? Ayaw mo rin naman akong igalang ah. Gusto ko lang naman sumama kila ate. Ano bang mapapala mo kapag pumunta ka ron ha? May matatanggap ka bang pera? May magbibigay ba sa'yo ng bigas? Ano? Intindihin mo naman ang punto ko anak. Para sa'yo lang naman ang ginagawa ko. Makinig ka sa nanay mo, Alena. Iniingatan ka lang niya. Maging ako, tutol sa gusto mong mangyari. Walang masama sa pag-iingat namin sa'yo. Kapakanan mo lang ang iniisip namin. Kung mabuti pa, tumulong ka na lang sa ginagawa ng nanay mo. Ayoko nga. Bakit ko siya tutulungan ang KJ-KJ niya kahit kailan? Parang hindi dumaan sa ganitong edad. Nakakainis. Bakit ka ba nagkakaganyan?
Habang lumalaki, unti-unti ka na rin nagiging swail. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan, ha? Tulungan mo ang nanay mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Namamayat na nga nanay mo sa kakakayod para sa atin. Bahala kayo dyan! Umirap ang mga mata ni Alena at padabog na tumalikod. Nang makapasok sa kanyang kwarto, marahas niyang isinara ang pinto, dahilan para kumulo ang dugo ni Mang Loloy sa inis. Ba't bastos yung bata na yan, ha? Si Aling Marta naman ay napabuntong hininga ng malalim. Hindi niya sukat akalaing ganito ang magiging ugali ng kaisa-isa nilang anak. Noong bata pa si Alena, masunurin at mahinahon ito. Laging nakikinig sa kanila. Pero simula nang lumipat sila sa poder ni Mang Loloy, parang unti-unting nagbago ang dalagita. Nawala ang dating lambing nito sa kanyang ina at madalas ay sumasagot ng pabalang. Marahil ay dahil sa impluwensya ng mga pinsan sa bagong lugar o sa mga kaklase sa paaralan, kaya naging matigas ang ulo ni Alena. Nang ibabaw ang pangamba sa damdamin ni Aling Marta, iniisip kung paano muling maibabalik ang dating ugali ng kanyang anak. Kahit pagod sa araw-araw na gawain, pilit niyang iniisip ang paraan upang maibalik ang tiwala at malasakit ni Alena sa pamilya. Nagsisisi tuloy ako kung bakit pa tayo lumipat dito. Siguro, kung nanatili lang tayo sa poder ng mga magulang mo, hindi sana naging ganito si Alena. Baka hindi nagbago ang ugali ng batang yon. Hayaan mo na, Loloy. Nangyari na ito eh. Wala na rin tayong magagawa. Pasensya ka na, mahal. Parang ako na lang ang naging pabigat sa'yo. Kung hindi lang ako napilay at nagkasakit, hindi mo mararanasang kumayod ng ganito para sa atin. Ang hirap lang isipin na parang ako pa ang dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon. Ano ka ba, Loloy? Ayan ka na naman eh. Nagsisisi ka bang sinagip mo ko nun sa disgrasya? Hindi wala akong sinabing ganon, mahal. Bakit parang nagsisisi ka sa nangyari sa'yo? Parang ipinamumukha mo sa akin na kasalanan ko ang lahat eh. Hindi ganoon, mahal. Ang ibig ko lang sabihin, mas hindi tayo maghihirap kung hindi sana ako napilay. Pero hindi ko sinabing nagsisisi akong iniligtas kita noon. Siyempre, ililigtas at ililigtas kita. Ang sa akin lang, sana hindi hinayaan ng Diyos na magkaganito ako. Naging pabigat kasi tuloy ako sa'yo. Huwag mo nang alalahanin yun, mahal. Ginawa ko naman ang lahat para pagsilbihan ka eh. Hindi kita pababayaan lalo na ang anak natin. Naaawa na ako sa'yo, mahal. Sobrang payat mo na. Ang layo na ng katawan mo sa dating ikaw. Bakit ayaw mo na ba sa akin dahil pumayat na ako? Hindi Mahal na mahal pa rin kita kahit sobrang sexy mo na. Nalulungkot lang ako para sa'yo. Hindi mo deserve na maranasan ang ganito kahirap na buhay. Ayos lang. Basta magkasama tayong buong pamilya, sapat na sa akin yun. Salamat. Ang swerte ko talaga sa'yo. O siya, kumain ka na muna. May pansit dyan sa kawali. Busog pa ako, mahal. Kumain kasi ako kanina sa bahay ni paring Mario. Hindi naman ako makatanggi sa imbitasyon niya. At saka alam mo naman yun, matampuhin ang damulag na yun kapag tinanggihan. Ayoko magtampo sa atin yun. Kaya nakisalo na lang ako. Ang dami pa naman niyang inihandang pagkain. Parang piyesta sa dami. Kaya kahit busog na kumain pa rin ako ng kaunti para lang di sumama ang loob niya. Ganun ba? O di sige, kami na lang mamaya ng anak ko ang kakain. Matagal ka pa ba dyan? Mabuti pa, tulungan na kita. Kaya ko naman Umusog ka na lang ng konti. Kaagad umusog si Aling Marta at umupo si Mang Loloy sa harap ng asawa bago maingat na itinabi ang dalawang saklay. 6 na taon na ang nakalipas mula nang nangyari ang aksidente. Karpintero ang trabaho noon ni Mang Loloy at pagtitinda naman ng merienda ang trabaho ni Aling Marta. Walang pasok ang lalaki noon kaya tinutulungan niya ang asawa sa pagtitinda ng merienda sa harap ng dating bahay nila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may biglang dumaan na sasakyan na tila nawalan ng preno. Dumiretso ito sa kanila. Bago pa ito sumalpok sa kanila ay naitulak na niya ang asawa. Siya ang napuruhan. Nabali ang binti niya, nadurog ang mga buto kaya kailangan putulin ng isa. Simula noon ay si Aling Marta na ang nagsusumika para sa kanilang pamilya. Ni minsan ay hindi sila pinabayaan na mag-ama.
Minsan nakakaramdam siya ng pagsisisi sa Diyos kung bakit hinayaan silang magkaganito. Ngunit tuwing naiisip niya si Aling Marta na malagay sa kalagayan niya, mas hindi niya kayang tanggapin yun. Kaya kalaunan ay tinanggap na lamang niya na ganun talaga ang kanyang kapalaran. Gumagawa din naman siya minsan ng paraan para makatulong sa asawa kahit maliit lang ang kinikita. Sumasama siya sa kanyang kumpare tuwing nangongopra ng nyog at minsan ay gumagawa siya ng basket kapag may dumating na materyales galing sa syudad. Siya nga pala, mahal. Sasama ako mamaya kay paring Mario sa bukid nila. Mangunguha ako ng maraming puso na saging para may mailuto kang ulam at maibenta. Kaya mo bang maglakbay papunta ron, mahal? Malayo-layo yun eh. Baka hindi mo kayanin. Tsaka mabigat ang puso ng saging. Paano mo madadala? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko. Ako pa. At saka magdadala ng kalabaw si pare kaya libre ako ng sakay sa balsahan nila. O sige, basta mag-iingat ka lang palagi, ha? Masayang nagkwentuhan ang mag-asawa habang nagtulungan sa pagkayod ng kamoting kahoy hanggang natapos. Habang nakahiga sa kwarto, tahimik na umiiyak si Alena dahil sa matinding sama ng loob sa kanyang mga magulang. Nang biglang mapansin ng isang anino sa maliit na butas sa bintana, bumilis ang pintig ng kanyang puso. Agad siyang bumangon at dahan-dahan itong nilapitan. Nang buksan ang bintanang yari sa plywood, bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Alexa, ang kanyang pinsan. "Anong ginagawa mo dyan, Ate Alexa?" Sinabi ng dalagang pinsan nito na kailangan niyang sumama para buo sila. Kinumbinsi niya itong tumakas. Huwag magpahalata. Tumango naman si Alena, agad na nakumbinsi. "Sige ate, hintayin mo ako mamaya doon sa puno ng mangga malapit sa bahay ni Aling Susan. Sige na, umalis ka na at baka makita ka pa ni nanay at tatay." May bagay na iniabot si Alexa bago umalis at napangiti naman si Alena. Kaagad siyang naghanap ng mga bagay na magagamit upang makatulong sa kanyang pagtakas mamayang gabi. Nang malikom ang lahat ng kailangan niya, ay lumabas siya ng kwarto. Nakita niya ang kanyang ina na nagbabalot na ng suman sa dahon ng saging. "Tulungan mo nga ako rito anak para madaling matapos. Kailangan mailako ko ito mamayang 2:00 eh." Saglit na tinitigan ni Alena ang kanyang ina habang abala itong nagbabalot ng suman. Tapos nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nang tawagin siyang muli ni Aling Marta ay hindi pa rin niya pinansin. Nagpatuloy lang si Alena sa paglabas ng bahay, baka sa mukha ang inis at pagtatampo dahil sa naging sagot ng kanyang mga magulang. Talagang ipinakita niyang naiinis siya rito. Imbis na tumulong ay kumuha siya ng walis at nagwalis sa labas ng bahay. Nag-igib din siya ng tubig sa balon para sa banyo dahil maliligo siya maya-maya. Habang patuloy sa kanyang gawain, paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Alena ang kanyang nanay. Nakita niyang nakayuko si Aling Marta sa ginagawa, pawisan at parang pagod na pagod sa dami ng trabahong iniintindi sa araw-araw. Gayunpaman, pinili ni Alena na huwag kumibo. Nagmatigas siya at hinayaan niya lang ang kanyang nanay Marta sa ginagawa nito hanggang sa matapos. Nang maluto na ang suman, nakahinga na ng malalim si Aling Marta. Sa wakas ay natapos din ang kanyang gawain sa kusina. Maingat niyang iniahon ang mga suman sa kaldero at isinalin sa malaking basket. Handa nang ilako mamaya sa palengke sa ganap na 2:00. Habang inaayos ang mga ito, paminsan-minsan niyang sinusulyapan si Alena na pabalik-balik sa kanyang harapan. Hindi kumikibo ang dalaga, nakasimangot. Napailing siyang nagpunas ng pawis. Mamaya na lang kapag nakauwi na mula sa pagbebenta ng suman, tsaka niya susubukang kausapin si Alena ng mahinahon upang ayusin ang gusot sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para mag-usap silang dalawa. Dumating ang 2:00. Pagkaalis ni Aling Marta ay dali-daling naligo si Alena. Hindi na rin kasi niya ito magagawa mamaya kung sakali dahil sigurado na tatanungin siya. Ayaw niyang maghinala ang mga magulang niya, ayaw din niyang suwayin ng ina dahil ayaw na ayaw nitong naliligo siya sa hapon at baka magkasakit raw siya. Ani ng ina, kailangan umaga lamang sila maligo para presko ang katawan at iwas sa posibleng sakit. Binilisan ni Alena ang pagligo at baka dumating bigla ang kanyang tatay Loloy at maisumbong pa siya sa kanyang ina. Pagsapit ng 4:00, nakauwi na si Aling Marta at ubos ang paninda nitong suman.
Nakangiti ito habang bitbit ang plastic na naglalaman ng biniling barbecue. Saktong naabutan nito si Alena na kumakain sa kusina. Maaga ka yatang kumain, anak. Hindi na naman sumagot si Alena kaya nilapag ni Aling Marta ang ulam sa lamesa at kumuha ng plato. Inihain niya ang barbecue at binigyan ng anak. Tahimik lamang na kumakain si Alena at nilalantakan ng barbecue. Paborito niya kasi ito kaya muntik niya nang makalimutan na hindi pa nga pala nakakakain ng kanyang nanay at tatay. Sige lang anak, kumain ka pa kung gusto mo. Tig-isa na lang kami ng tatay mo. Busog na ako. Uminom ng tubig si Alena at tumayo. Dinala niya sa lababo ang pinagkainan at naghugas ng kamay. Pagharap niya ay nagulat pa siya nang nasa likuran niya na pala ang kanyang ina. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Bukas na, inay. Maaga ako matutulog ngayon dahil papasok pa ako bukas. Maaga akong kumain kasi kanina pa ako inaantok. Sige na, Alena. Saglit lang naman Ano ba, inay? Hindi ka ba nakakaintindi? Inaantok ako at sana walang manggising sa akin dahil lang sa gustong makipag-usap. Tinanggihan niyo akong sumama kay Ate Alexa, di ba? Kaya huwag kayong magtaka kung tatanggihan ko rin kayong makipag-usap. Alena! Alena! Hindi nakinig si Alena at tuluyang pumasok sa kwarto. Nang masigurong hindi sumunod ang ina, ay dali-dali niyang kinuha ang mga kumot at unan. Gumawa siya ng peking tao na natutulog kunwari habang nakatalukbong sa kumot. Kinuha niya rin ang wig na binigay ni Alexa kanina at inilagay sa bola na kasing laki ng ulo niya. Sa pamamagitan nito ay talagang maniniwala ang nanay niya na natutulog siya oras na sumilip ito sa kanyang kwarto. Nagbihis na rin siya para pagkagat ng dilim ay handa na siyang tumakas. Makalipas ang ilang oras ay may narinig na si Alena na sitsit mula sa labas ng bintana. Agad niya itong binuksan at nakita niya ang kanyang ate Alexa. Maingat siyang bumaba sa bintana at dahan-dahan na sinara upang hindi makalikha ng ingay. Tumakbo silang dalawa palayo at sobrang saya ni Alena dahil sa wakas ay makakapunta siya sa bayan para panoorin ang paboritong banda. Samantala, malungkot na nakatingin si Aling Marta sa pinto ng kwarto ng anak. Gusto niya itong kausapin upang ipaintindi ng mabuti sa anak kung bakit niya yon ginawa. Ayaw niyang matulog sa gabing ito na pareho silang may sama ng loob sa isa't isa. Kaya nagtungo siya sa tapat ng kwarto at binuksan ang pinto. Alena, anak, tulog ka na ba? Baka naman pwedeng mag-usap muna tayo, anak. Paulit-ulit na tinawag ni Aling Marta ang pangalan ng anak, subalit hindi ito sumasagot. Marahil nga ay mahimbing na itong nakatulog. Tumulo ang ilang butil ng luha sa pisngi ni Aling Marta bago niya isinara ang pinto. Alam niyang masama ang loob ng anak at ang nakakalungkot lalo sa kanya ay kaya siyang tiisin ito. Nagtungo na lamang siya sa kusina upang maghanda ng pagkain. Para pagkarating ng asawa niya ay sabay silang kakain. Gabi na nang dumating si Mang Loloy. Inihati dito ng kumpare nilang si Mario dahil mabigat ang dala nitong puso ng saging. Salamat sa paghatid kay Loloy, pare. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Tumango ang kanilang paring Mario bago umalis. Pumasok na sa loob ang mag-asawa. Oo, mahal. Puno yang sako ng puso ng saging. Marami kang maluluto niyan. Tsaka walang pasama ngayon dahil ginamitan namin ng panangga upang hindi mahulog sa lupa. Kaya aabot yan na matagal. Maraming salamat dito. Kahit hirap ka, tinutulungan mo ko. Wala yan. Basta kaya ko lang, gagawin ko talaga. O siya, ikaw na. Halika na. Alam kong gutom ka na. Sabay na tayong kumain para naman maganahan ako. Si Alena, hindi ba kakain? Nauna nang kumain kanina pa. Tsaka natulog ng maaga. Alam mo naman, nagtatampo yun sa akin. Sigurado ka ba natutulog? Hindi ba umalis? Hindi naman, galing nga ako sa kwarto niya ngayon lang Bakit mo naman nasabing umalis siya? Para kasi nakita ko siya kanina doon malapit kina Susan, kasama sina Alexa. Nung tinawag ko hindi naman lumingon. Hindi ko rin malapitan dahil hindi ako makakilos na maayos. Baka namalikmata ka lang, mahal. Siguro nga. Lalo't kinumpirma mong nasa kwarto pala siya natutulog. Kumain na lang tayo, medyo gutom na ako Mabuti pa nga. Habang kumakain ay hindi mapakali si Aling Marta.
Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Loloy. Nang nakaramdam ng kaba, mabilis siyang tumayo at dumiretso sa kwarto ni Alena. Marahas niyang hinila ang kumot sa nakatalukbong sa banig at nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad ang mga unan at kumot na parang katawan ng tao ang ayos. Umigting ang kanyang panga sa galit. Nang hina ang kanyang mga tuhod sa natuklasan, ang kaisa-isa nilang anak ay nilinlang sila ng harap-harapan. Buong akala ni Aling Marta ay natuto si Alena sa lahat ng pangaral at payo na binibigay nilang mag-asawa. Pero ngayon ay kitang-kita ang katotohanan. Sumuway ang dalaga. Napaupo si Aling Marta sa gilid ng katre. Nakuyom ang mga kamao at unti-unting lumuha ang kanyang mga mata. Nanikip ang kanyang dibdib sa bigat ng damdamin. Nang marinig ang mga saklay sa pintuan, nakita niya si Mang Loloy na nagkukumahog pumasok. Bakas ang gulat at pag-aalala sa muka. Bakit, mahal? Anong nangyari? Oh, nasaan si Alena? Akala ko ba nandito siya at natutulog? Siya yung nakita mo kanina. Niloko niya ako gamit ang mga bagay na ito. Walang galang ang batang yan. Ang tigas talaga ng ulo. Ang sakit, Loloy. Ang hirap tanggapin. Kahit hirap na ako sa araw-araw para sa pamilya, ganito ang igaganti sa atin ng sarili nating anak. Talagang ang masakit, Marta. Dahil kahit anong pag-iingat at malasakit ang ibigay natin sa kanya, parang baliwala lang sa kanya. Ano na lang ang aasahan natin kung ngayon pa lang, ganyan na ang ugali niya? Hindi ko alam, Loloy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mang Loloy. Hindi na niya alam kung paano disiplinahin ang anak. Loloy, sabihin mo nga, mali ba ako ng pagpapalaki sa kanya? Walang mali sa'yo, mahal. Ginagawa mo lang kung ano ang tama at makabubuti sa kanya. Kung ganun, saan ako nagkulang bilang isang ina? Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya eh. Pero bakit unti-unti siyang nawawalan ng galang at pagmamahal sa atin? Hindi ka nagkulang. Nasa kanya na ang problema. Masyado siyang nagpa-impluensya sa ibang kabataan, kaya nagkaganon ang batang yun. Palibhasa malaki na siya, kaya madali na lang sa kanya ang magrebelde. Natatakot ako, Loloy, na baka isang araw, Natatakot na ano, Marta? na baka bigla na lang niya tayong iwan. Humagulgol ng iyak si Aling Marta at yumakap na lamang sa kanyang asawa. Wala silang magawa kundi hintayin na lamang ang pag-uwi ng kanilang anak. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Alena. Hinatid siya ni Alexa sa likod ng kanilang bahay at kaagad nagpaalam ang pinsan nang matapat na siya sa likod ng kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at hindi pa man niya yung tuluyang nabuksan ay biglang may nagsalita sa likuran niya. Halos mapatalon siya sa sobrang pagkagulat. Si Nanay Marta niya na kanina pa pala nakatayo sa ilalim ng Madre de Cacao. Hindi niya ito napansin dahil madilim at sa pag-aakalang hindi na diskubre ng ina ang kanyang kasinungalingan. Inay, nandyan ka pala? Oo, kanina pa. Simula nung matuklasan kong wala ka. Kanina pa kita hinihintay, Alena. Inay, tanungin nga kita, kailan pa naging pinto ang bintana, ha? Hindi nakasagot si Alena at parang naging bato sa kinatatayuan. Nangangatog ang mga tuhod niya sa takot at hindi malaman kung ano ang ipangangatwiran. Napatunga nga lang siya habang palapit ang kanyang ina. Baka sa muka ang matinding galit. Nang huminto sa harapan niya si Aling Marta, isang malutong na sampalang dumapo sa pisngi ni Alena. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata sa sakit at gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang ina. Hindi na nakapagsalita si Alena. Napayuko na lamang at sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Ano ang pumasok sa kukote mo, Alena? Ganito na ba talaga katigas ang ulo mo? Niloko mo pa kami? Tahimik lang si Alena. Nakayuko, humahagulgol sa harap ng galit na ina. Kahit si Mang Loloy, nakasandal sa pinto at nakatitig sa kanya. Galit din ito sa kanya. Bakit ka ba nananakit? Porke ba tumakas ako para sumama sa mga pinsan ko? Malaking kasalanan na ba yun? Umuwi naman ako Ligtas naman ako nakauwi. Umuwi ka nga, pero ni minsan hindi mo ba inisip ang takot at pag-aalala naming dalawa? Hindi ka nagpaalam ng maayos, Alena. Pinili mong magsinungaling at suwayin kami. Kaya ka namin pinagbabawalan dahil iniingatan ka namin, Alena.
Pero parang hindi niyo naman ako iniintindi eh. Palagi na lang ako parang nakatali sa bahay na ito. Parang ako na lang ang laging mali. Nakakabuisit na. Nakakainis. Anong sabi mo? Bastos ka talaga, no? Dapat nang ituwid ang baluktot na utak mo, Alena. Mali na yan. Malala ka na. Hindi mo na alam ang tama at mali. Hindi ka na marunong makinig at sumunod. Anong klase kang anak? Bakit? Nagsisisi ka bang naging anak niyo ako? Ano? Hindi, Alena. Kahit kailan, hindi ko pinagsisihan na naging anak kita. Regalo ka ng Diyos sa amin. Ang pinagsisisihan ko lang ay kung bakit sobra kitang iniintindi at minahal. Pero ni minsan, hindi ko naisip na tanungin ang sarili ko. Minahal mo rin ba ako bilang nanay mo? Naramdaman mo rin ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Hindi nakasagot si Alena at nanatiling nakahawak sa kanyang pisngi. Mas iniinda niya ang sakit kesa mga tanong ni Aling Marta. Gabi na. Pumasok ka na at matulog. Bukas na tayo mag-usap tungkol dito. Mabilis na pumasok sa bahay si Alena at dumiretso sa kwarto. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ng kanyang tatay Loloy na malapit sa pinto. Napailing ang ama sa inasta ni Alena. Hindi na tama ito. Kaya nga ano bang dapat nating gawin sa kanya? Nahihirapan na ako. Kahit ano pang pangaral ang sabihin natin, parang bumabalik lang sa atin. Matigas ang loob, parang ayaw makinig. Naihilamos ni Aling Marta ang kanyang mga palad sa muka. Talagang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napagbuhatan ng kamay ang kanyang anak. Gusto man niyang magsisi subalit tama lang ang ginawa niya para magtanda na rin ang anak sa susunod na gagawa ito ng hindi maganda. Kinabukasan ay maagang gumayak si Alena at naghanda para pumasok sa eskwela. Kinausap siyang mabuti ng tatay Loloy niya, subalit nagmistulang hangin lamang sa kanyang pandinig ang mga pangaral ng ama, kaya nainis ito at umabot sa sermon ng binitiwang mga salita. Bakit ka ba nagkaganyan, Alena? Hindi ka namang ganyan dati Bakit bigla ka na lang nagbago? Sabihin mo nga sa akin, ano ang problema mo? Ano tay, sasaktan mo rin ako katulad ng ginawa ni nanay? Sige lang. Hindi ka masasaktan at walang mananakit kung wala kang ginagawang mali, Alena. Nagkamali ka, kaya nagawa kang saktan ng nanay mo. Bakit hindi mo tanggapin na mali ka? Simple lang naman ang gagawin mo, anak. Humingi ka ng tawad sa kanya at mangakong hindi mo na uulitin pa ang ginawa mong pagsuway sa amin. Ganun lang. Mamaya na ho pag uwi ko, hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya. Nagtatampo pa ako. Walang magandang maidudulot ang pagtatampo mong yan. Alam mo bang kahapon pa umiiyak ang nanay mo? Basta mamaya na tay, aalis na ako at baka mahuli ako sa klase ko. Sige, basta mamaya, ha? Tumango lamang si Alena at umalis. Sinundan ng tingin ni Mang Loloy ang papalayong anak. Umaasa siya na sana mamaya bago sumapit ang gabi ay magkabati na ang mag-ina niya. Narinig ni Mang Loloy na umuubos si Aling Marta kaya kinuha niya ang saklay at pumasok siya sa bahay. Naabutan niya ang asawa na hinihiwa ng pino ang puso ng saging at may nakahanda na ring hiniwang bawang at sibuyas. Aba, mukhang masarap ang ulam mamaya. Oo, mahal. Alam mo namang specialty ko tong bola-bola na puso ng saging Ikaw ang unang makakatikim kapag may luto na. Aba, pwede bang tikman ko muna ang tagaluto bago ang niluto? Aba, tumigil ka nga, mahal Nilalandi mo na naman ako Uy, wala namang masama. Ang masama kung sa iba ko lumandi. Oo na, panalo ka na. Nakagawa si Aling Marta ng maraming bola-bolang puso ng saging sa araw na yon. Nagtira lang siya ng konti para sa kanilang hapunan at inilako ang iba sa palengke. Masaya siya dahil muling naubos ang kanyang paninda at sa pagkakataong ito ay malaki-laki ang kanyang kinita. Pauwi na sana si Aling Marta nang tawagin siya ng isang batang babae, ang nakababatang kapatid ng kaklase ni Alena. Ipinaalam nito na pinatatawag daw siya sa paaralan at gustong makausap ng guro. Kahit nagtataka, dumiretso na rin si Aling Marta sa eskwelahan upang malaman ang dahilan. Pagpasok sa silid ni Alena, hinanap kagad ni Aling Marta ang kanyang anak para abutan sana ng pera.
Pero wala si Alena sa kanyang upuan. Nang magtanong si Aling Marta sa kaklase ng anak, sinabi nito na hindi raw pumasok si Alena sa araw na yun. Kumunot ang noo ni Aling Marta sa narinig. Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib sa kung ano ang dahilan kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng guro. Halos gumuho ang mundo ni Aling Marta sa sumbong sa kanya ng guro. Ayon dito, madalang daw pumasok sa klase si Alena at sa katunayan ay bagsak ito sa maraming aralin. Doon niya nalaman na lagi daw tumatambay sa tabing ilog si Alena kasama ang kasintahan nitong 18 anyos at ang iba pang mga kaklase kasama ang kani-kanilang kasintahan. Halos mawala ng balanse si Aling Marta. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Buong akala niya ay matinong nag-aaral ang anak. Yun pala ay pakikipagrelasyon ng ina at tupag. Umuwi si Aling Marta na bagsak ang balikat at bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Nang tanungin siya ni Mang Loloy kung ano ang nangyari, humagulgol siyang nagkwento tungkol sa sinabi ng guro at sa sumbong ng mga kaklase ni Alena. Nanlaki ang mga mata ni Mang Loloy sa narinig. Galit na galit siya. Napakuyom ang kanyang mga palad at naisuntok sa mesa. Napakasalbahing bata! Walang utang na loob! Ano na ang gagawin natin, Loloy? Pagod na ako sa batang yun. Pakiramdam ko'y maaga akong mamamatay sa dami ng problemang binibigay niya sa atin. Hindi ko rin alam, Marta. Parang lahat ng pangaral at malasakit natin baliwala sa kanya. Pero kahit magkaganon man, hindi tayo pwedeng sumuko sa anak natin. Oo, Loloy. Kahit na ano pang mangyari, anak pa rin natin si Alena. Kahit masakit at nakakapagod, kailangan pa rin nating hanapin ang paraan para maituwid ang landas niya. Tama ka, Marta. Kahit anong hirap, kahit anong galit ang maramdaman ko ngayon, hindi ako titigil sa pag-asang darating ang araw na matututo rin ang batang yun. At kapag dumating ang araw na yun, sana malaman niyang pamilya lang ang laging tatanggap sa kanya ng buo. Pagsapit ng hapon ay inabangan nila sa labas ng bahay ang pag-uwi ni Alena. Maya-maya pa ay dumating ito kasama si Alexa. Nagngitian pa ang dalawa at nagbulungan tsaka humagikgik. Sumama si Alexa sa bahay para sana makiinom ng tubig. Saan ka galing, Alena? Nagulat si Alena sa tanong ng ama pero agad namang nakabawi. Anong klaseng tanong ba yan, Tay? Siyempre sa eskwelahan. Sinungaling! Isang malakas na sampalang iginawad ni Mang Loloy sa anak dahilan upang masubsob ito sa lupa. Itay, bakit mo ako sinampal? Dahil sinungaling ka! Totoo naman sa eskwelahan kami nanggaling ah. Muling dumapo ang palad ni Mang Loloy sa kabilang pisngi ni Alena, dahilan para lalong mamula ang muka ng dalaga. Natigilan si Alena sa sakit at gulat. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Nanatiling nakatindig si Mang Loloy sa harapan ng anak. Hinihingal sa galit. Talagang pinaninindigan mo ang pagsisinungaling, ha? Yun ang totoo, Itay! Sumabat si Alexa at pinagtanggol si Alena na totoong nanggaling sila sa eskwelahan. Ngunit sinampal din ni Mang Loloy ang kanyang pamangkin. Isa ka pa! Ikaw ang mas matanda. Dapat ikaw ang nakakaalam ng tama at mali. Pero ikaw pang nagudyok dito na gumawa ng mali. Siguro pareho kayong tumatambay sa tabi ng ilog kasama mga kasintahan ninyo, ano? Itay, paano niyo po? Paano ko nalaman? May lakas loob ka pa talagang itanong sa akin yan? Bakit? Akala mo ba sa ibang planeta kayo gumagawa ng kabulastugan para hindi namin malaman? Hindi nakasagot si Alena at nanatiling nakaupo sa lupa habang hawak ang kanyang pisngi. Si Alexa naman ay mabilis na umalis ng walang paalam. Bakit mo ito nagawa, Alena? Saan kami nagkulang sa'yo? Hindi mo man lang pinapahalagahan kung anong sakripisyo namin ng tatay mo para lang mapaaral ka namin. Wala kang utang na loob na bata ka. Kaya pala basta-basta mo na lang sinasagot ang nanay mo. Hindi mo man lang iniisip kung anong mararamdaman namin. Buong akala namin nag-aaral kang mabuti, yung pala nakikipaglandian ka doon sa tabing ilog araw-araw. Hindi ka na nahiya. Hindi ka rin lang naman nag-aaral ng maayos, Alena. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay.
Nay, Tay, sorry na po. Ayoko rito sa bahay lang. Mag-aaral na po ako ng mabuti para hindi na kayo magalit sa akin. Nangangako po ako, hindi na po ito mauulit. Talagang hindi na ito mauulit, Alena. At para matiyak yun, simula bukas babalik na tayo sa San Pascual. Wala ka na magagawa para baguhin ang desisyon naming dalawa ng nanay mo. Inimpake ko na ang lahat ng gamit natin. Handa na ang lahat para sa pag-alis. Bukas na bukas lilisanin na natin ang lugar na ito. Nay, Itay, parang awahan niyo na. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kaya ko nang ayusin ang sarili ko. Magiging masunurin na po ako sa inyo. Alena, hindi na lang tungkol sa pagiging masunurin ang usapan ngayon. Ang pamilya natin ang nakataya. Kaya kahit masakit sa damdamin ko, kailangan tong gawin para sa ikabubuti mo. Para sa ikatatahimik nating lahat. Alam naming masakit ito para sa iyo, Alena. Pero mas masakit sa amin ang makitang unti-unting nawawala ang anak naming pinalaki ng maayos. Kaya kahit ayaw mo, aalis tayo. Nay, hindi na talaga ako uulit. Huwag na po tayong umalis. Nagmamakaawa ako. Inay, Itay. Desisyon namin ito ng tatay mo. Kaya wag mo kaming subukang kumbinsihin. Alang-alang din naman sa ikabubuti mo itong gagawin namin. Nasanay na po ako rito, Inay. Ayoko po ron sa bukid. Ang sabihin mo, ayaw mo magkahiwalay kayo ng lalaking yun. Yun ang dahilan mo. Hindi ako aalis dito. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis tayo bukas. Wala kang karapatan na pigilan kami. Kaya matulog ka ng maaga pagkatapos mong maghapunan. Nagmamakaawa si Alena subalit hindi nakinig ang mag-asawa at tuluyang iniwan ang anak sa labas ng bahay. Hindi nagpakita ng awa si Marta sa anak dahil alam niyang lalambot kagad ang puso niya at baka hindi matuloy ang kanilang planong pag-alis. Kinabukasan ay maagang gumising si Aling Marta at Mang Loloy upang magluto ng agahan para makakain bago umalis. Ngunit nung puntahan ni Aling Marta ang anak ay nagulat siya nang wala ito sa kwarto. Nawala rin ang bag na may lamang mga damit nito na inihanda niya kahapon. Loloy, wala si Alena sa kwarto niya. Ano? Baka nasa labas ng bahay lang. Wala rin ang mga damit niya. May kutob akong naglayas siya. Huwag kang mataranta, mahal. Mabuti pa mauna ka ng kumain at pupunta ako kay nanay. Baka nandun sa mga pinsan niya eh. Ako na lang ang pupunta roon para mapadali. Iba kasi ang kutob ko eh. Walang sinayang na segundo si Aling Marta at kaagad pumunta sa bahay ng mga kamag-anak ni Mang Loloy. Ngunit napuntahan na niya ang lahat pero hindi pa rin niya nakita si Alena. Lalo siyang kinabahan kaya nagpasama siya kay Alexa kung saan madalas magtambay ang mga ito at muli ay nabigo silang makita ito. Doon na nagtapat si Alexa na ang naging kasintahan ni Alena ay hindi pala isang kapwa estudyante kundi isang dayo lamang sa lugar. At ayon pa sa dalaga ay posibleng sumama si Alena sa lalaki sa pag-uwi nito sa mismong lugar. Umuwi ng bahay si Aling Marta at halos manikip ang dibdib. Magkahalo ang nararamdaman niyang lungkot, galit at pag-aalala para kay Alena. Masyado pa itong bata at batid niyang hindi pa nito lubos na iintindihan ang pinasok na problema. Wala na tayong magagawa pa, Marta. Siguro nga hanggang dito lang siya ipinahiram sa atin ng Diyos. Ipagdasal na lang natin na nasa mabuting kalagayan siya. At sana, alagaan siya ng mabuti ng lalaking sinamahan niya. Sobrang bata pa niya, Loloy. Alam ko, mahal. Pero may pag-iisip na ang batang yun. Alam na niya ang tama at mali. Saka yun ang gusto niya. Alam na namang tayong lumuhod sa kanya. Pilit pinalalakas ni Mang Loloy ang loob ng asawa. Alam niya kung gaano nito kamahal si Alena, ngunit may mga bagay na hindi na nila kayang pigilan. Umaasa silang isang araw ay matauhan si Alena at kusang uuwi sa piling nila. Samantala sa terminal ng bus, nakasunod si Alena sa lalaki habang bitbit nito ang isang malaking bag. Halatang balisa ang dalaga sa bawat hakbang. Ang lalaki ay diretsyong naglakad sa pagitan ng mga pasahero. Halos hindi lumilingon sa kanya, pero nakasunod lang si Alena, nakayuko at nakayakap sa sariling katawan. Maingay ang paligid sa dami ng bumabiyahing tao, pero parang sa kanilang dalawa lang umiikot ang mundo ng mga sandaling yon.
Nang huminto ang lalaki sa isang sulok upang ayusin ang dala, huminto rin si Alena sa likuran nito. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Alena? Baka magsisi kang sumama ka sa akin. Sigurado na ako, Abel. Ayoko na sa bahay. Lagi na lang nila akong sinisermonan at sinasaktan. Kahit kailan ay hindi ko ito pagsisisihan. Ano pa bang magagawa natin? Nandito na tayo eh. Basta walang sisihan ha. Ikaw yata ang nagsisisi. Hindi sa ganun. Baka lang kasi bigla mong maisipang bumalik na lang at humingi ng tawad sa magulang mo. Ayaw mo yata akong makasama eh. Sige, umalis ka na. Maghihintay na lang ako dito kung sino ang may gustong isama ako. Oo na, halika na. Ikaw talaga napakamatampuin mo. Tara na at parang aalis na ang bus. Malapad nang umiti si Alena at sumakay sa bus. Hindi niya iniisip ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Tanging mahalaga lang sa kanya ay hindi mahiwalay sa piling ni Abel. Ni hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya sa pagsama niya sa lalaki. Pagbaba sa bus ay sumakay sila sa barko. Tuwang-tuwa si Alena na nakakita at nakalanghap ng sariwang hangin mula sa dagat. Ilang oras ang lumipas sa biyahe at sa wakas ay nakarating sila sa lugar ni Abel. Halos katulad din ito ng kanyang kinalakihan. Malalawak na bukid, matataas na punong kahoy, mga palayan sa di kalayuan at mga bahay na nakatirik ng malayo sa isa't isa. Ngunit nang makarating sila sa mismong tahanan ni Abel, natigilan si Alena. Dito kayo nakatira? Oo. Sigurado ka? Dito sa isang kubo? Sabi mo sa akin noon malaki ang bahay niyo. Bakit biglang naging kubo? Pasensya ka na, be. Nagsinungaling ako sa'yo noon. Ginawa ko lang yun para sagutin mo ako sa panliligaw ko sa'yo. Sabi mo dati nag-iisa kang anak at may sasakyan kayo. Kabaligtaran din ba yon? Iyang bike sa gilid ng kubo, iyan ang tinutukoy kong sasakyan. Saka hindi ako nag-iisang anak. Sila palang mga kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Alena nang makitang 5 kapatid ni Abel na lumabas mula sa kubo. Sa tansya niya ay tig-3 taon ang agwat ng mga ito. Halos gumuho ang mundo ni Alena sa kanyang nalaman. Kasinungalingan lang pala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Abel noon. Malaking bahay, marangyang pamumuhay, sasakyan at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya nagsumikap mag-aral dahil sigurado na ang kanyang hinaharap kapag si Abel ang mapapangasawa niya. Higit sa lahat, ito rin ang rason kung bakit mas pinili niyang maglayas kesa sumama sa magulang nila pauwi sa San Pascual. Ngunit magsisiman siya ay huli na ang lahat. Pagmamahal na lang nila sa isa't isa ang pinanghahawakan niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Abel? Matatanggap ko naman kahit sinabi mo ang totoo eh. Mahal kita, kaya matatanggap ko kung ano at kung sino ka. Patawad, be. Hindi na mauulit. Pangako, magsisikap ako at gagawin kong lahat para buhayin ka. Kasi mahal na mahal kita. Oo na, basta wag ka nang magsisinungaling sa akin ha. Pangako. Maayos na sana ang naging usapan ni na Alena at Abel pero natigilan sila nang bumukas ang pinto ng kubo at lumabas ang isang ginang. Sa mukha pa lang nito ay halata ng hindi magandang ugali. Lumapit ito sa kanila at matapang na sinuyod ang itsura ni Alena mula ulo hanggang paa. Mataray itong nagtanong sa anak kung sino ang babae sa tabi nito. Ano? Nagtanan kayo? Abay magaling ka talaga, Abel. Nakuha mo pa talagang magbitbit ng karagdagang palamunin. Ikaw, iha, wala ka bang magulang? Mukhang bata ka pa. Ang aga mo namang lumandi. Nay, huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Asawahin mong mukha mo? Tarantado ka talaga? Pabigat sa buhay ang dala mo. Mabuti pa isoli mo na yan. Hindi naman pwede yun, Nay. Nandito na eh. Hayaan niyo na. Isa pa, marunong naman to sa mga gawaing bahay. Matutulungan niya kayo lalo na sa paglalaba. Ayoko! Umalis kayo rito! Masikip ng bahay ko! Napalingon si Alena sa kanyang nobyo. Hindi niya akalaing ganitong uri ng pamumuhay ang masusumpungan niya. Umiyak si Alena. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tumalikod siya at lumayo. Hinabol naman siya ni Abel. Uuwi na lang siguro ako sa amin, Abel. Iiwan mo ko? Akala ko ba mahal mo ko, Alena? Pero ayaw sa akin ng nanay mo eh. Huwag mo na munang pansinin si nanay. Naninibago lang yun.
Pero saan tayo tutuloy? Ayaw akong papasukin ng nanay mo sa kubo dahil masikip na raw. Akong bahala. Pinakiusapan ni Abel ang kanyang ina na tutuloy muna sila ngayong gabi at bukas na bukas ay aayusin niya ang dating tinatambayan nila para doon silang dalawa ni Alena. Nakapasok sa kubo si Alena at 6:00 pa lang ay nagtaka na siya kung bakit isinara na ang pinto at kinandado. Be, bakit kailangan ikandado ang pinto? Lalabas sana ako para magpahangin eh. Sa ganitong oras, bawal nang lumabas dito sa lugar namin. Ha? Bakit? Dahil may mga taong gumagala sa ganitong oras at pag nakita ka nila sa labas, siguradong dudukutin ka nila. Bakit naman? Miyembro sila ng sindikato kaya ikaw, tandaan mo palagi na sa ganitong oras dapat nasa loob ka na. Hindi ba sila namimilit pumasok lalo na sa ganitong mga kubo lang ang tirahan? Hindi naman. Natigil sa katatanong si Alena nang magsalita ang ina ni Abel, kaya tumahimik na lamang siya. Hindi nakatulog si Alena sa unang gabi. Naiinitan siya dahil dikit-dikit silang natutulog. Hindi siya sanay na may katabi, lalo't dati naman siyang nag-iisa sa kanyang kwarto noon. Idagdag pa ang mababahong amoy ng mga kapatid ni Abel na para bang hindi naliligo ng ilang araw. Tiniis na lamang niya hanggang mag-umaga. Be, lumipat na tayo dun sa sinasabi mong tambayan mo noon. Medyo masikip kasi rito sa kubo niyo eh. Wala pa akong pambili ng pako eh. Hindi ko magawa agad yun. Magtatrabaho muna ako sa bayan para kumita ng pera. Pako lang ba ang kailangan? Di bibigyan kita ng pambili. Bakit? May pera ka pa ba? May dinukot si Alena sa kanyang bulsa at iniabot kay Abel ang 500. Tatanggapin na sana yun ni Abel nang bigla itong inagaw ng ina nito. Mas importante raw ang bigas at ulam kesa pako o ano paman. Sinuri pa nga nito ang mga bulsa ni Alena kung may pera pang nakatago. Sa inis ni Alena ay muli niyang inagaw ang pera na ikinagulat ng mag-ina. Wag naman kayong ganyan. Pwede naman kayong manghingi ng konti rito kesa manghablot. Pera ko to kaya ako ang magdidesisyon. Alena, ano ka ba? Nanay ko yan. Huwag mo naman bastusin. Alam kong nanay mo siya, be, pero siya ang unang nambastos sa akin. Igagalang ko siya kung irerespeto niya rin ako bilang tao. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, matutuwa ka ba? Nay, hindi rin tama ang ginawa mo. Kahit sino magagalit talaga. Madamot kang babae ka? Buisit ka? Mabuti pa umalis na talaga kayo rito! Layas! Walang nagawa ang dalawa kundi ang lumayas. Bumili sila ng pako at inayos ni Abel ang kubo. Pagpasensyaan mo na si nanay, be. Kaya ko naman sanang pagpasensyahan eh. Kaso iba pala talaga ang ugali ng nanay mo. Teka, aray! Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ko. Aray! Ang sakit! Ano ba kasing kinain mo at biglang sumakit yan tiyan mo? Wala naman tayong ibang kinain kanina kundi yung kamote at tuyo lang eh. Aray! Mabuti pa magpahinga ka na muna. Matulog ka para pagising mo, okay ka na. Nakangiwi sa sakit si Alena habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nababahala si Abel sa nakikitang hirap sa mukha ng asawa. Kahit kapos sa kaalaman sa ganitong pagkakataon, sinubukan niyang pakalmahin si Alena at niyaya niya ito sa banig upang makapagpahinga. Nagpatuloy ang mahinang daing ni Alena, ngunit pilit itong sumunod sa payo ni Abel sa pag-asang mababawasan ng sakit kapag nakatulog siya. Paggising niya ay nawala na nga ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa simula ay naging maayos ang pagsasama ni Abel at Alena. Nagtrabaho sa bayan si Abel habang nagtatanim naman ng iba't ibang uri ng gulay si Alena para may ipang-ulam kapag namunga na ito. Ngunit makalipas ang mga buwan ay unti-unting nagbago ang lahat. Kung dati ay maagang umuuwi si Abel, ngayon ay laging ginagabi at lasing. Kung dati ay nag-aabot ito ng pera, ngayon ay hindi na. Nabalitaan niya rin na mayroon itong babae na kinababaliwan. Idagdag pa ang palaging pakikialam ng ina nito kaya lagi na lang silang nagsasagutan. Ginagabi ka na naman, Abel. Palagi na lang bang ganito? Anong pakialam mo? Sawa na ako sa ganito, Abel. Hindi ka naman ganyan dati ah. Manahimik ka nga. Tatamaan ka sa akin eh. Mabuti pa hainan mo na ako at nagugutom na ako.
Anong kakainin natin ha? Hindi ka nga nag-aabot sa akin ng pera. Wala nang masasaing. Mabuti pa yung nanay mo, binibigyan mo palagi Doon ka manghingi ng pagkain. Leche! Bakit hindi ka naghanap ng masasaing? Saan ako maghahanap? Alam mo naman na buntis ako, Abel. Alam mo, nagsisisi na ako Nagsisisi ako kung bakit mas pinili pa kita kesa sa mga magulang ko. Kung alam ko lang na magkakaganito, sana hindi na lang ako naglaya sa amin. Hoy Alena, wag mo akong masisisisi Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagkusang sumama sa akin dito sa lugar namin. Hindi nga kita niyaya noon Bigla ka na lang sumulpot sa tinuluyan kong bahay. Dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo, Abel. Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo kung hindi ka nagsinungaling na mayaman kayo? Malamang hindi rin kita sasagutin sa panliligaw mo. Aba, kasalanan ko ba kung utu-utu ka? Ang problema sa'yo, madali kang magpapaniwala sa mga matatamis na salita. Natural, barahan namin mga lalaki yun. Pero dahil ambisyosa ka, kaya naniwala ka naman. Isa kang malaking tanga. Walang iya ka talaga, Abel. Pinapaasa mo lang ako. Kapag nakahanap ako ng paraan, iiwan na kita. Di gawin mo. Sa tingin mo manghihinayang ako sa'yo? Tsaka gusto kong malaman mo na walang tutulong sa'yo dahil sa ugali mong yan. Maganda ka nga pero wala namang galang sa nakatatanda. Kaya mo nga nagawang iwan ng mga magulang mo dahil pangit ang ugali mo. Gusto mo ikaw lahat ang nasusunod. Higit sa lahat, ambisyosa. Walang lalaking tatagal sa'yo. Wala ring babae na tatagal sa'yo dahil lasinggero ka. Tamad magtrabaho at higit sa lahat mabaho. Sa umpisa lang marunong magpabango. Patunay na isa kang squatter. Bakit nagtagal ka pa rito kung squatter naman pala? Umuwi ka sa inyo. Buhay prinsesa ka naman dun di ba? Kung hindi mo lang ninakaw ang pera ko, matagal na akong umuwi sa amin. Ibalik mo yun sa akin. Ninakaw mo rin naman yun sa magulang mo Hindi mo ba alam ang kasabihan na kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo? Kulang pa nga yun pambayad sa pinapakain ko sa'yo Pati renta sa pagtira mo sa akin. Kahit squatter, nalibre ka rin naman. Ang kapal ng mukha mo para kwentahan ako? Kasalanan mo rin naman ang lahat kung bakit ako nandito Ewan ko sa'yo. Mahirap makipagtalo sa taong feeling perpekto. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Kay nanay, makikikain ako ron. Abel! Bumalik ka rito! Aray! Muling namilipit sa sakit ng tiyan si Alena. Araw-araw na lang siyang sinusumpong ng sakit sa tiyan. Pakiramdam niya ay hindi lang ito basta sakit ng tiyan. Sa tingin niya ay may mas malalim pang dahilan sa nararamdaman niyang sakit at nababahala siya para sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Gusto niya sanang magpakonsulta sa doktor, ngunit wala siyang pera kahit sentimo. Naubos na ang tinatago niyang pera na kinuha niya mula sa garapon na pinag-iipunan ng nanay Marta niya noon. Nakita yun ni Abel sa pinagtataguan niya at ipinambili ng alak. Siguro nga ay karma na niya ito sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa mga magulang. Kung nakinig lang sana siya sa mga payo ng nanay at tatay niya, kung nag-aral lang siya ng mabuti, kung naging mabait na anak lang sana siya, ay hindi niya sana sasapitin ng ganito kahirap na pamumuhay ngayon. Sising-sisi siya sa kanyang sarili pero huli na ang lahat. Gusto niyang umuwi sa kanila. Handa siyang tanggapin kung anumang masasakit na salita mula sa mga magulang niya basta makauwi lamang siya. Pero wala naman siyang pera. Wala rin siyang mahinga ng tulong. Napagdesisyonan ni Alena na pumunta sa kapitan. Ngunit wala roon ang kanyang hinahanap at may pinuntahan daw. Kaya pag-iyak lamang ang kanyang nagagawa habang naglalakad sa kalsada. Nay! Tay! Nagsisisi na ako! Gusto ko nang umuwi sa inyo! Nangihina na siya dahil sa gutom kaya napaluhod na lamang siya sa gilid ng kalsada lalo na noong muling sumakit ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may kung anong pinipiga sa ilalim at gusto niyang masuka. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. May bitbit itong lumang basket na may laman na iba't ibang klase ng halaman at damo. Oh, ano nangyayari sa'yo, iha? May masakit ba sa'yo? Tulungan niyo po ako. Nahimatay si Alena sa sobrang pananakit ng tiyan, kaya tinulungan siya ng iilang taga roon upang madala sa maliit na tahanan ni Mang Rorong. Pagkagising niya ay nagulat siya nang makita ang matanda na nakaupo sa harapan ng hinihigaan niya. Napansin niya rin ang puting tela na nakapulupot sa kanyang tiyan. Mabuti naman at gising ka na, iha. Kumusta ang pakiramdam mo?
Sino ka? Ako si Mang Rorong, isang albularyo sa lugar na ito. Nahimatay ka kanina kaya dinala na lang kita rito sa tinitirhan ko. May nararamdaman kang sakit ano? Paano nyo nalaman? Gaya ng sabi ko, isa akong albularyo. Huwag ka naman bingi, iha. Akmang tatanggalin ni Alena ang puting tela, ngunit kaagad siyang pinigilan ng matanda. Huwag mo yang alisin sa tiyan mo. Bakit naman? Dahil pangontra yan sa kulam na dinaramdam mo. Pero panandalian lamang yan. Kulam? Anong ibig niyong sabihin, Tatang? Kinulam ka, iha. Kaya lumaki ang tiyan mo. Nagkakamali ka, Tatang. Buntis po ako kaya lumaki itong tiyan ko. Ikaw ang nagkakamali, iha. Hindi ka buntis. Kinulam ka kaya lumobo yung tiyan mo. Hindi ako buntis? Sigurado ka ba, Tatang? Sige nga, tatanungin kita. Ilang buwan na ba yung tiyan mo at kailan ang huli mong dalaw? Napaisip naman si Alena at inalala kung kailan siya huling may dalaw at nanlaki ang mga mata niya. Huli kong dalaw ay nung nakaraang taon pa, bago pa lang ako sa lugar na ito. Ilang buwan na ba? 10 na, Tatang. Gumagalaw ba yung sanggol na nasa sinapupunan mo? Hindi nga eh. Kahit isang beses ay hindi ko napansin na gumalaw ito. Hindi ko naman alam na gagalaw palang bata sa ilalim ng tiyan ko. Kita mo na, sobrang bata mo pa kasi at walang kaalam-alam tungkol sa bagay na yan. Kung buntis ka, dapat nanganak ka na nung nakaraang buwan. Higit sa lahat, kung buntis ka, gumagalaw ang bata sa ilalim pagsapit ng 5 buwan pa lamang. Wala akong alam, pero sino naman ang magpapakulam sa akin? Yan ang gusto kong itanong sa'yo. May nakaaway ka ba na maaaring gumawa sa'yo niyan? Si Nanay Lorna kaya? Si Lorna na nanay ni Abel Bacamo ang tinutukoy mo. Oo, Tatang. Siya lang naman ang may galit sa akin dati pa at lagi kong nakakasagutan. Naku, ikaw palang manugang niya na pinagchichismisan kahit saan. Ako nga, Tatang. Baka siyang nagpakulam sa akin. Kinuha pa naman niyang iba kong mga damit lalo na yung panyo ko. Tatang, pwede niyo ba akong tulungan para mawala ito? Tutulungan kitang makilala ang salarin at kung sino man ang may pakanaan nito, kailangan pakiusapan siyang mabuti na itigil ang kanyang ginagawa. Pero kailangan mong makakuha ng damit niya at isang hibla ng buhok. Pero paano ako makakakuha nun sa kanya? Galit nga yun sa akin. Gawan mo ng paraan, iha. Dahil kung hindi, posible mong ikamatay ang kalagayan mong yan. Sige po, pero bago yun, Tatang, pwede bang makahingi ng makakain? Gutom na kasi ko, Tang eh. Kahapon pa po ako walang kain. Ay, nako. Araw-araw umiinom yung si Abel tapos wala pala kayong kinakain. Bakit kasi ang aga mo nag-asawa, iha? Sobrang bata mo pa eh. Dapat nag-aaral ka pa sa edad mong yan. Nagsisisi na po ako, Tatang. Kapag natapos tong kinakaharap kong problema, gagawa ako ng paraan para makauwi sa amin. Miss na miss ko na po si Nanay at Tatay. Pinapangako ko sa sarili ko na hindi ko na sila susuwayin pa. Mabuti at natauhan ka na. Sige, ikukuha muna kita ng pagkain para may lakas ka naman. Pagkatapos kumain ni Alena ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagtungo siya sa bahay ng kanyang biyenan at naabutan niya itong nagpapakutos sa mga anak. Nagpanggap lang siya na dumalaw upang hindi ito magduda sa mga kilos niya. Lihim niyang kinuha ang damit nitong nakasampay sa may bintana at itinago sa ilalim ng damit, tsaka mabilis siyang lumapit at bumunot ng isang buhok. Nagalit ang biyenan sa kanyang ginawa at binato pa siya ng tsinelas. Ngunit imbis na umalis ay naglakas ng loob si Alena na tanungin ng biyenan tungkol sa kulam. Nagalit ang ginang at sinabing ipapabarangay siya sa maling paratang nito. Dahil kung balak naman daw niya itong ipakulam, dapat noon pa niya ginawa. Humingi naman kagad ng dispensa si Alena bago umalis. Para makasiguro ay dinala pa rin niya kay Mang Rorong ang damit at pirasong buhok nito. Eto na, Tatang. Sigurado ka bang sa kanya mga ito? Oo, sigurado ako. Mabuti naman. Halika rito at sabay nating tuklasin kung siya nga ba ang taong gumawa sa'yo niyan.
Kumuha ng plangganang may tubig si Mang Rorong at nilapag sa mesa. Ginupitan niya ng konti ang damit at sinunog kasama ang buhok tsaka binudbod sa tubig ang mga abonon. Sunod ay sinindihan niya ang malaking puting kandila at umusal ng maikling orasyon bago pinapatak ng maraming beses sa tubig. Ano hong ibig sabihin niyan, Tatang? Kapag mabubuo ang ipinatak na kandila, patunay yun na siyang nagkulam o nagpakulam sa'yo. Pero patak-patak lang ang mga kandila. Ibig sabihin, hindi siya ang may gawa sa'yo nito, iha. Pero sino? Siya lang naman ang may galit sa akin noon pa. May isa pang paraan, pero kailangan ko ang kaunting patak ng dugo mo. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang, Tatang. Gawin niyo na po. Kumuha ng mangkok si Mang Rorong at isang itlog. Biniyak niya yon at nilagay sa mangkok na buo ang dilaw. Kumuha siya ng karayom at tinusok ang hintuturo ni Alena tsaka ipinatak sa itlog ng 3 beses. Muling umusal ng maikling orasyon si Mang Rorong tsaka hinipa ng itlog. Ang dugo ay naging itim at unti-unti itong nabubuo bilang anyo ng isang babae na may mahabang buhok. Hanggang yan lang ang kaya kong maitulong sa'yo, iha. Ngayon, alam na natin na hindi nga si Lorna ang may gawa sa'yo niyan. Pero sino kaya, Tatang? Hindi ko rin alam, pero isa lang ang nasisiguro ko. Malakas ang kanyang kapangyarihang taglay. Hindi niyo po ba ako matutulungan na putulin ang sumpa na binigay niya sa akin, Tatang? Albularyo ka, hindi ba? Siguro naman may paraan kang nalalaman. Pasensya na pero limitado lamang ang aking kakayahan, iha. Lahat ng mangkukulam dito sa lugar namin, nakasalamuha ko na kaya agad ko silang makikilala ayon sa taglay nilang kapangyarihan. At nagagawa ko rin silang kontrahin. Subalit naiiba ang isang ito. Ngayon ko lamang ito nakita at alam kong wala sa lugar na ito ang gumawa sa'yo niyan. Kailangan mo siyang mahanap bago pa mahuli ang lahat. Ang hirap naman nun, Tatang. Daig ko pa ang naghahanap ng karayom sa gitna ng malawak na lupain. Pasensya na, iha, pero yun lang ang tanging paraan. Ipagdasal mo na lamang na tumigil na siya sa kanyang ginagawa kung sino man siya. Kung tutusin, wala kang kalaban-laban sa isang tulad niya na may hinahawakang kapangyarihan. Mamamatay na nga yata ako nang hindi man lang nakikitang muli ang nanay at tatay ko. Kung ako sa'yo, umuwi ka na habang may panahon pa. Kahit papano magkakasama kayo at baka matulungan ka rin nila. Tama, posibleng sa lugar nyo nagmula ang sakit mong yan. Posible kaya, Tatang? Ah! Aray! Muling inatake sa pananakit ng tiyan si Alena at halos nagdududuwal siya sa sobrang sakit. May kung anong umiikot-ikot sa ilalim ng kalamnan niya at nasusuka siya. Pinilit niyang sumuka ngunit wala naman siyang mailabas. Nawalan na ng bisa ang puting tela kaya muli siyang sinumpong ng pananakit. Mabuti na lang at may langis si Mang Rorong pangontra sa sakit ng tiyan kaya panandali ang nawala ang sakit at nakapagpahinga si Alena. Nakakaawa ka naman, iha. Kung may magagawa lang sana ako para matulungan ka sa problema mong yan, hindi kita pagdadamutan, iha. Pero sadyang wala talaga akong magagawa. Sa'yo na itong garapan ng langis. Ipahid mo yan sa tuwing aatakihin ka. Pero hindi yan magtatagal dahil kalahati na lamang ang laman yan. Matutulungan ka lamang yan sa maikling panahon. Wala ka na bang ibang langis gaya nito, Tatang? Yan na lang ang huling natira, iha. Marami rin kasi akong binigyan ng ganyan. Hindi basta-basta ang paggawa sa langis na yan. Kinakailangan ko munang mamundok upang mahanap ang 7 uri ng halamang gamot at bihirang ahas na ihahalo sa mga sangkap. Sa ngayon, matutulungan ka niyan. Pero hindi ko alam sa susunod na mga araw. Lumipas ang mga araw, unti-unti ring nauubos ang langis na binigay ng albularyo dahil araw-araw siyang sinusumpong ng sakit. Tuluyang nawalan ng pag-asa si Alena na gumaling sa kanyang karamdaman, kaya kahit nahihirapan ay pabalik-balik siya sa bahay ng kapitan upang humingi ng tulong.
Mabuti na lang at isang umaga ay naabutan niya ito. Naawa sa kanyang kapitan kaya binigyan siya nito ng pera para pamasahe pauwi sa kanilang lugar. Malaki ang pasasalamat ni Alena sa kapitan. Binigyan din siya ng sobra para may pambili siya ng pagkain. Nagpasalamat din si Alena kay Mang Rorong bago tuluyang nilisan ng lugar. Napaluha sa tuwa si Alena nang muling makaapak sa kanilang lugar. Makakauwi na rin siya sa wakas. Sumakay siya ng bus at hindi mapigilan ng kaba sa kanyang dibdib habang papalapit sa kanilang bayan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang niya. Pero handa siyang harapin ang mga ito upang makahingi ng tawad sa mga nagawa niya. Maiintindihan din niya kung hindi siya patawarin ng mga ito. Ang mahalaga ay makahingi siya ng tawad, makita at makasama ang mga magulang bago siya tuluyang mamaalam sa mundo. Samantala, pinanood ni Mang Loloy ang asawa niyang nakaluhod sa loob ng kanilang kwarto at nakapikit ito habang may mahihinang binibigkas sa labi. Sa kabilang kamay ay hawak-hawak ang damit ng anak. Simula noong umalis si Alena ay palagi rin itong nagdarasal kaya hinahayaan niya na lamang ito kaysa makita itong umiiyak at nangungulila sa anak. Nasaksihan niya rin ang pagbabalik alindog ng dating katawan nito. Ngunit ang pinagtataka niya ay kung bakit itim na kandila ang palaging ginagamit ng asawa tuwing nagdarasal. Minsan niyang pinalitan ng puting kandila, ngunit ikinagalit lamang yun ni Aling Marta. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito sa gusto. Sa wakas, bumalik na siya. Sino, mahal? Ang ating anak, si Alena. Paano mo nalaman? Ilang sandali pa ay may narinig si Mang Loloy na boses galing sa labas. Nay? Tay? Nandyan ba kayo sa loob? Tinig ni Alena yun ah. Totoo nga, nagbalik na siya, mahal. Nagkandarapang kinuha ni Mang Loloy ang kanyang saklay at nagmamadaling nagtungo sa pintuan. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang umiiyak na si Alena. Ngunit mas napansin niya ang malaki nitong tiyan at ang namumutla nitong labi. Mahigit 1 taong ka lang umalis. Bakit sobrang laki ng pinagbago ng katawan mo, anak? Itay! Yumakap ng mahigpit si Alena sa ama at doon umiyak ng umiyak. Parang pinipiga ang puso ni Mang Loloy nang makita ang kalagayan ni Alena. Naawa siya rito at batid niyang hindi ito tinrato ng mabuti ng lalaking sinamahan nito. Tahan na, anak. Nandito ka na muli sa bahay. Ligtas ka rito. Walang mananakit sa'yo. Patawarin niyo ko, Itay. Pinagsisisihan ko na ang nagawa kong kasalanan sa inyo ni Nanay. Patawad kung hindi ko kayo pinakinggan. Patawad kung naging matigas ang ulo ko. Hindi ko na uulitin yon, pangako ko. Alena, anak, miss na kita. Inay! Tahan na, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala, hindi kami galit ng tatay mo. Masaya nga kaming umuwi ka na rito sa atin eh. Maraming salamat sa inyo, Inay, Itay. Napakabait niyo sa akin. Sa kabila ng nagawa ko sa inyo, tinatanggap niyo pa rin ako. Oo naman, syempre nag-iisa ka naming anak. Pero... Sabay silang tatlo na napatingin sa malaking tiyan ni Alena. Pero ngumiti lamang si Aling Marta. Hayaan mo nang walang silbing lalaki na yun, anak. Kaya ka naming alagaan kahit wala siya. Hindi ganon, Itay. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling ka rin sa mga susunod na araw. Halika sa loob. Alam kong pagod ka, anak. Patawarin niyo ako, Inay, Itay. Wala akong ibang binigay sa inyo kundi problema. Patawad po talaga. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga ay natuto ka, Alena. Sana ang lahat ng hirap at sakit na naranasan mo ay magsilbing leksyon. Pagpapakumbaba at pag-unawa ang higit na kailangan mong matutunan. Dahil kung wala ka niyan, hindi uunlad ang pamumuhay mo sa hinaharap. Opo, Inay. Tatandaan ko yan. Pero Inay, masaya akong makitang bumalik sa dati ang pangangatawan niyo. Medyo tumaba na po kayo. Panandalian lang ito, anak, pero salamat sa pagpuri. Tunay na masaya si Aling Marta sa pagbabalik ng anak na si Alena. Subalit nalulungkot din siya dahil alam niyang panandalian lamang ang kasiyahang yon kasama ang pamilya.
Pero kahit ganun pa man, sinulit niya ang mga araw at pagkakataon na kasama ang kanyang mag-ama. Samantala, habang nasa silid silang mag-asawa, nag-usap ang dalawa. Ayos ka lang ba, mahal? Parang ibang napapansin ko sa iyo eh. Masaya lang ako, mahal. Nandito na ulit si Alena. Marta, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Patawad, mahal. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na siguro, mahal. Lalo't araw-araw mong nakikita ang mga kinikilos at ginagawa ko. May hinala ako, pero gusto kong marinig mismo mula sa iyong bibig. Anong ginawa mo? Ang sabi sa akin ni Alena, hindi siya buntis at ayon sa albularyo, may kumulam daw sa kanya. Ako ang may gawa sa kanya noon, Loloy. Diyos ko, Marta! Bakit mo yung ginawa sa sarili nating anak? Ginawa ko yon dahil mahal ko siya. Hindi ko matanggap na iniwan niya tayo kaya gumawa ako ng paraan para bumalik siya sa atin. Pero paano kung hindi siya bumalik at doon na lang siya hanggang sa namatay? Nakita mo naman, hindi ba? Bumalik siya sa atin, Loloy. Tsaka hindi ko naman masyadong diniinan ng sumpang binigay ko sa kanya. Sakto lang na makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Pero ngayon, Pero ano, Marta? papagalingin ko siya. Lalo't nangako naman siya na hindi niya na tayo iiwan. Tapos ano mangyayari? Buhay mo ang kapalit, Marta? Ayos lang, Loloy. Doon din naman ang punta ko eh. Alam mo yon noon pa man. Alam ko, pero sana hindi sa ganitong paraan. Mas matatanggap ko pa na mawala ka dahil sa karamdaman, hindi sa ganito. Marta, nangako ka sa akin noon na hindi ka nagagamit ng itim na mahika dahil masamang maidudulot noon. Pero bakit mo to ginagawa ngayon at sa sarili mo pang anak? Wala akong ibang nakikitang paraan, Loloy. Mas maaga kong ikamamatay kung mawalay ng matagal sa atin si Alena. Wala yung pinagkaiba, mawawala ka pa rin sa amin. Kahit na, Loloy, ang mahalaga ay nandito na ulit siya sa piling natin. May konting kaibahan nga lang. Mamamatay akong makikita kayong dalawa na magkasama. Kahit papaano ay panatag na ang kalooban ko. Iisipin ko na lamang nakabayaran nito sa utang na dapat ay matagal ko nang binayaran. Pero Marta, Walang pero-pero, mahal. Basta ipangako mo sa akin na aalagaan mo si Alena at wag na wag mo siyang iiwan. napakamakasarili mo, mahal. Makakaya mong iwan na lang ako ng basta-basta? Hindi mo man lang ako iniisip. Napaiyak si Mang Loloy dahil sa kanyang nalaman. Masaya na sana siya dahil bumalik na si Alena. Ngunit may kapalit pala ang pagbabalik nito. Sobrang galit siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya nagawang bantayan ng asawa. Wala siyang kaalam-alam na sa likod ng pananahimik nito ay may binabalak na pala itong masama. Sana'y napigilan niya ang binabalak nito noon na gumamit muli ng itim na mahika. Bago pa man niya nakilala si Marta noon ay usap-usapan na ang tungkol sa pagiging mangkukulam ng pamilya nito. Ngunit desidido pa rin siyang pakasalan ng babae dahil tunay silang nagmamahalan. Nung una ay hindi iniwan ni Marta ang pangkukulam lalo na't maraming lumalapit sa kanya at nagbabayad ng malaking halaga. Kinumbinsi ni Loloy ang asawa na iwan ng masamang gawain at pumayag naman si Marta lalo na nung dumating sa buhay nila si Alena. Ngunit ang paghinto sa paggamit ng itim na mahika ay may katumbas na halaga, ang mismong buhay nito. Unti-unti siyang magkakasakit at manghihina ang katawan hanggang sa tuluyang mamatay. Dadalhin niya yon ng maraming taon, pero buo na ang naging desisyon ni Marta na talikuran ng masamang gawain alang-alang sa pamilya. Sapat na sa kanya ang mga taon para makasama ang pamilya at maibuhos ang panahon at pagmamahal sa mga ito. Subalit oras na gamitin ulit ni Marta ang itim na mahika, muling sisigla ang kanyang katawan lalo na kung magtatagumpay niyang kuhanin ang buhay ng biktima. Pero oras naman na itigil niya ang ginagawa niya ay buhay niya mismo ang kapalit. Sa pagkakataong ito ay mapapadali ang kanyang buhay. Kinagabihan ay muling inatake sa pananakit ng tiyan si Alena. Nagsisisigaw siya sa sobrang sakit. Mas lalong lumaki pa ang kanyang tiyan na para bang lobo na anumang oras ay sasabog. Sobrang sakit, inay! Hindi ko na kaya! Tiisin mo muna, Alena. Malapit nang lumabas ang bilog na buwan. Gagaling ka rin, pinapangako ko yan, anak.
Nay, may kung anong malakas na hangin sa tiyan ko. Para akong sasabog. Inay, mamamatay na yata ako. Hindi ka mamamatay. Kung ano man ang mangyari, isipin niyo palagi na mahal ko kayo. Kayong dalawa ni tatay. Oo, alam ko anak. Kaya tiisin mo muna. Hindi ka mamamatay, naiintindihan mo. Marta, ano nangyayari kay Alena? Nataranta si Mang Loloy nang makitang tumirik ang mga mata ni Alena at nangisay ang katawan. Maging si Aling Marta ay nagulat sa nakita. Hindi ito maaari. Pinapasok ng itim na mahika ang kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Kusang gumagalaw ang kadiliman upang sakupin ang katawan ni Alena. Anong gagawin natin? Kailangan ng tulong ng anak natin, Marta. Kailangan siyang mailapag sa sahig. Bakit? Huwag ka nang magtanong. Tulungan mo na lang ako. Bilisan mo bago mahuli ang lahat. Oo, sige. Kahit nahihirapan ay pinilit ni Mang Loloy na gumalaw upang tulungan ang asawa na mailapag sa sahig si Alena. Nang maihiga na ito ay kumuha ang babae ng itim at puti na malalaking kandila tsaka ipinalibot kay Alena bago yon sinindihan. Kinuha ni Aling Marta ang damit ni Alena na ginamit niya noon at ang manika kung saan nananatiling nakabaon ng malaking karayom. Huli niyang kinuha ay ang punyal na bronze at hiniwa ang kanyang palad. Umagos ang sariwang dugo mula roon at pinatak niya yun sa noo at tiyan ni Alena at panghuli ay pinatakan ng manika. Nagsimulang lumabas ang itim na usok sa katawan ni Alena kaya pumikit si Aling Marta at umusal ng orasyon. 10 beses niya yung pabalik-balik na inusal bago nagdilat ng mata at binunot ang karayom na nakabaon sa manika. Tsaka sinunog ang damit sa pamamagitan ng puting kandila. Natigil sa pangingisay si Alena. Tapos na ang pagdurusa mo, anak. Napaluhod si Aling Marta at tuluyang bumagsak sa sahig habang ang katawan ay parang lobo na unti-unting nawawalan ng hangin. Pumayat siya at bumalik sa dating anyo ang katawan. Habang si Mang Loloy naman ay hindi kaagad nakagalaw dahil sa kanyang nasaksihan. Gising na si Alena at nakita niyang nangyari sa kanyang ina. Napaluha siya. Gusto niya itong lapitan ngunit nanghihina pa siya. Inay? Anak. Marta, mahal. Huwag kang umiyak, mahal. Tahan na. Ayos na ang lahat. Ligtas na ang anak natin. Pero ikaw, mahal, huwag mo naman akong iiwan. Isipin mo na lang na matutulog ako ng mahabang panahon, Loloy. Paano na kami kung wala ka, Marta? Masakit sa simula, mahal, pero matatanggap nyo rin kalaunan. Basta wag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Ibaon mo sa lupa ang lahat ng mga ginamit ko sa pagsasagawa ng itim na mahika. Gagawin ko yan. Si Alena, huwag mong pababayaan. Mahal na mahal ko kayo. Humugot ng isang malalim na hininga si Aling Marta, tsaka tuluyang nalagutan ng hininga. Umiyak nang umiyak si Mang Loloy habang sinisigaw ang pangalan ng asawa. Habang si Alena naman ay nawalan ng malay matapos masaksihan ang huling hininga ng kanyang ina. Samantala, si Mang Loloy ay sinikap na makapaghukay ng butas kung saan niya ililibing ang mga kagamitan ng kanyang asawa upang wala nang ibang makahawak nito. Ilang araw lang na naiburol si Aling Marta. Inilibing nila ito sa sementeryo. Madalas na nagpupunta doon ang mag-ama. Nagdadalas sila ng mga bulaklak at nagtitirik ng kandila. At doon halos paulit-ulit na umiiyak ng walang tigil si Alena. Miss na niya ang nanay niya. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Itay. Nang dahil sa akin kaya siya namatay. Hindi. Wala kang kasalanan. Pero namatay si nanay. Ganoon talaga ang buhay, Alena. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. At hindi din natin alam na baka bukas ako naman. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan, Tay. Baka hindi ko kayanin kung pati ikaw mawala sa akin. Nawala na nga si nanay, ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Tama ka.
Ako na lang ang natitira mong pamilya. Mapalad ka, Alena, dahil minahal ka namin ng Nanay Marta mo na walang hinihinging kapalit kahit pa hindi ka nagmula sa amin. Tay, anong ibig mong sabihin? Hindi niyo ako totoong anak? Malaki ka na at karapatan mong malaman ang katotohanan tungkol sa tunay mong pagkatao. Oo, hindi ka nagmula sa amin ng nanay mo. Baog ako, kaya hindi kami magkakaanak. Pero dumating ka sa buhay namin, kaya laking pasalamat namin sa may kapal. Itinuring ka naming totoong anak at binigay ang abot ng aming makakaya. Pagmamahal at pagpapahalaga lang ang tangi naming inaasam mula sa iyo nung nabubuhay pa siya. Kung ganun, sino ang mga magulang ko, Itay? Nasaan sila? Paano ako napunta sa inyo ni Nanay? Matagal nang patay ang mga magulang mo, anak. Isa sila sa naging biktima ni Marta noon, kaya maaga kang naulila. Kaya sa tingin ko, kabayaran na rin ito sa mga buhay na nabiktima niya noon. Buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. Ano? Ganun ba talaga kasama ang inay noon? Mabait ang nanay mo pero may mga taong nang-aabuso sa kabaitan na yon. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na yon. Patawarin mo sana ang nanay mo. Masakit po, pero kaya kong tanggapin. Kaya ko siyang patawarin, Itay. Hindi ko po magagawang masuklam sa kanya sa kabila ng nalaman ko. Wala na si Nanay, wala na rin ang mga magulang ko. Ang meron lang ako ngayon, kayo po, Itay. Salamat, anak. Ano nang balak mo ngayon? Balak kong mag-aral ng mabuti, Itay. Yun ang pangarap ni Nanay para sa akin, kaya tutuparin ko ang hiling niya. Hindi mo ko iiwan? Hindi pinangako ko kay Nanay na aalagaan ko po kayo, kaya huwag kayong mag-isip ng ganyan. Maraming salamat, anak. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Alena sa sinapit ng kanyang totoong mga magulang. Dahil para sa kanya, parehong biktima ng panahon ang nangyari sa mga mahal niya sa buhay. Nagpapasalamat na lamang siya dahil minahal at inaruga siya ng Nanay Marta at Tatay Loloy niya na parang totoong anak. Naging leksyon sa kanya ang kanyang naging karanasan sa buhay. Kung maibabalik pa sana niya yung panahon na buhay pa ang Nanay Marta niya, ay talagang magpapakabait siya at hindi nasusuway sa gusto ng mga magulang. Ngunit lahat ng pangyayari ay may dahilan. Magsisiman ay hindi na maibabalik ang nakaraan. Pero hindi pa huli ang lahat para bumawi sa kanyang Tatay Loloy. Nangako siyang gagawin ng lahat para makabawi sa kanyang pagiging suwail na anak. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento, pero hindi po makukumpleto ito nang walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Ma'am Rosalina Bogayon at sa asawa niyang si Richard Cayon, kay Runalyn Eneria na may sakit po kaya get well soon po ma'am, kay Inamorata Contessa from Singapore, kay Miss Minerva Caranog at sa Bertumin family, Malanyaon family at sa Caranog family, kay Marivic Baluyot from Malabon, kay Ma'am Elizabeth Pamintuan at sa mga anak niyang sina Lay, Janet, Eco, Dekdek at Jane na nakikinig daw po from Pampanga, kay Atara Mataak, kay Ma'am Michelle Manuge at Sir Rocky Manuge from Pampanga, hello din po sa Mamado at Gomez family, kay Julian Jimenez o Ansky, kay Sir Marco Nanyes at kay Sir Jimmy Bong Garcia na magbe-birthday po ngayong August 2. Advance happy birthday po sir. At sa mga staff ng Amira Boxes Handicrafts na sina Minda, Mary Ann, Ate Auring, Faye, Kuya Dennis at Jay. Salamat po sa pakikinig nyo dyan sa Laguna. Kay Del Kabusbusan at sa mga kasamahan niyang sina Helen at Gemma, kay Chan Chan Amigo, kay Risa Ganasao from Hong Kong, kay Marial de la Cruz, kay Mary Joy Sabaresa from Camarines Sur, kay Ma'am Emily Gandia, Ma'am Rosalie Salvador, kay Ma'am Brenda Familara, kay Gia na lagi raw pong nakikinig kasama nila Maris at Ma'am Shell from General Trias Cavite, kay Sky and Family from Japan, kay Rubey Batulina, kay Ma'am Petronila Balyelos, kay Ma'am Luella Balisa at kay Jappy Portes. Shoutout din po sa lahat ng guards sa EMS LTI Binyan Laguna. Happy listening po sa inyo dyan. Lagi po kayong makinig ng stories natin para hindi antukin at laging alerto sa pagbabantay ha.
Sa mga new subscribers po natin tulad ni Ma'am Rago Ida, salamat po sa pagsusubscribe. Kay Cassius Clay, kay Ma'am Jonah Habalde, Ma'am Lori Licoral, Ma'am Almira Tan, kay Ma'am Elizabeth at Orlando Maramot, kay Ma'am Sheena Enriquez na nag-comment sa taksil na Kumare Upload. Ang sabi po niya, huwag daw po basta magtitiwala lalo na at nakita mong may parang mali. Sa una pa lang na may ginawa sa'yo, huwag daw pong ibigay ang buong pagtitiwala. Salamat po ma'am sa pagko-comment ninyo. At sa mga regular listeners po natin na sina Sir Lance MBB, happy cooking po sa inyo Chef Lance, kay Febe Ranyada, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Sir Kimpoy Feliciano from Vertis North, kay Ma'am Barbilin G, kay Ma'am Pamela Allen, Ma'am Belen Malbas, kay Sir Francisco Neng, kay Hiramini, kay Sigbinan sa Sweden, kay Sir Mike James Tapak, kay Sir Jaime Constantino, kay Ma'am Milrose Demate, Ma'am Ami Yong, Ma'am Ellen Kianyo, at kay Ma'am Anna Vencer. Salamat po sa lahat ng nakibahagi, nakinig at nagkomento sa upload na ito. Sisikapin ko pong ma-shoutout ang iba pa nating listeners sa mga susunod ko pang upload. Huwag nyo rin po sanang kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload po natin. Road to 50,000 subscribers na po tayo. Aasahan ko po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.